Ayun na nga mga tropa. Nainip na naman ako sa bahay eh. Kaya ito, yung pagkaburyong ko sa bahay, ilalabas ko na lang. Mga ngalakal tayo kasi day off naman ako bukas kaya okay lang. Mahaba-haba yung pahinga natin. Yun. Ano maganda mapagkwentuhan ngayon? Medyo ayun na nga no. Wala akong maiisip na may kwento eh. Ito na lang. Kukwento natin yung itatopic natin yung yung comparison ng sea base tsaka land base kasi ako pareho ko nang na-experience yan eh. Para sa kaalaman nyo mga lodi, bago pala ako magbarko, nag-Saudi muna ako. Yun. Ano yun? Matagal na, 2006 yata. Uy, nag-Saudi ako. As naging trabaho ko doon, merchandiser ako. Totoo yun, yun eh. Aksidente yun eh. Kaya ako napunta ng Saudi. Wala talaga ang planong mag-apply ng Saudi nun. Kaso itong tropa kong in-check, shout out sa'yo, paring Joel, kung nasan ka man ngayon. Kasalanan mo to eh. Pero hindi, blessing na rin. Nag-a-apply kaming dalawa nun. Punta kami ng Malate. May nakita kaming hiring ng merchandiser. Bound to Saudi Arabia. Tayo na nag-apply kami pareho. So, yun ang nangyari. Natanggap naman kami as a merchandiser. Pucha, nung nag-back out si Gago. Nag-back out si Joel. Wala. Ako na natuloy. Di sa madalit sabi, to cut the short story, nakarating akong Saudi. Tapos siya, parang nag-Oman na yata siya. Di ko na kung sa bansa siya nagpunta. Di ayun. Pagdating ko ng Saudi, merchandiser ako lang sa supermarket. Shout out dun sa mga kasama ko dyan sa may Al Sadan Trading Company sa Riyadh. Kurais, Sahapa, Al Rawabi, yan yung mga naging branch na pagtrabahoan ko dun. Tapos, ayun na nga, sa madalit sabi, naging merchandiser tayo dun. Habang tumatagal yung buwan, 2 years ang kontrata eh. Habang tumatagal, ang nangyari, may mga siyempre, may mga magiging tropa-tropa na rin tayo dun. Natropa ako dun sa mga baker. Kasi pag tuwing break time, kasi dun pagsala, tapos katoliko ka, siyempre hindi ka magsasala. Punta ka sa coffee break, dun sa break, sa may parang siya ng mga break. Doon lang kayo habang hindi pa tapos yung praying time. Di may mga nakakakwentuhan tayo mga baker doon. Hanggang sa yun. Sabi ko, parang maganda mag-baker ah. Kasi naisip ko, parang siya eh. Parang skilled ba? O di sa madalit sabi, naging tropa tayo doon, si Abdul. Tausog. Si tropa na hindi ko na alam kung nasan siya ngayon eh. Wala akong idea. Sabi niya, magpasa ka ng rest ng ron, kay manager, kay Jerry, si Sir Jerry. Kilala ko pa yun eh. Sir Jerry yung pangalan niya. Di ayun na nga nagpasa ako ng resume kay Sir Jerry. Tapos, 3 days. Tinawagan niya ako, sabi niya, Leonard, starting dito ka na magre-report sa bakery ah.
Pucha, syempre ako naman tuwan-tuwa ako, di ba? Dahil gusto ko na rin makalipat eh kasi nga nakaka-boring din sa ano eh, sa pagiging ano eh, pagiging merchandiser, parang wala lang, ganun lang. Yun at yun lang yung trabaho, nakakasawa eh. 6 na buwan na ako sa Saudi nun. Kaya sabi niya, o sige, dito ka, pagpunta ko ron, syempre, wala tayong alam, 0-0. As in, talagang walang alam. Aminado naman tayo eh. Sabi niya, o sige, di na, nangyari, trabaho ko ron, helper. Kung ano lang yung paggawa nila, yun ang yung gagawin ko. Oo. Yung mga nakasama ko doon, sila Kuya Willie, sila Alfred, marami, sila Napoleon, sila Jodon, hindi ko na. Alam mo ko yung ibang pangalan na iba. Tsaka si, si Jess. Si Manoy Jess, Dukay. Tsaka yan, si Joey. Si Manoy Joey. Hindi na, pagdating ko ron, ang trabaho ko lang muna ron, tagalagay ng mga tray, yun na, tagahugas ng mga pinaggamitan nila. Step by step. Habang tumatagal, siyempre, padagdag din nalalaman mo. Hanggang sa, yun na, hindi ko na malayan, marunong na ako. Yun na yung time na, tinanong ngayon yung mga tao ron, o pwede na ba ito si Leonard na sabi ni Sir Jerry, pwede na ba itong ilipat sa ibang branch? Sabi ng mga tropa doon, oo, marunong na yan. Tangina, feeling feeling marunong na agad eh, no? Pero lang, sakto lang. Nilagay ako sa confectioner. Gumagawa kami ng mga brownies, mga gano'n, kung ano-ano. Di, sa madalit sabi, nilipat ako dun sa isang branch. Ayun. Hanggang sa na-enhance ko rin yung skills ko, di ba? Na may kumbaga aksidente nga lang eh, pagiging baker eh. Pero hindi ko alam sa aksidente na yun magiging pala sa akin yun. Kumbaga magiging big break pala sa akin yun. Yung pagiging baker ko na yun. Sa madalit sabi, natapos na yung 2 taon, umuwi na ako ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, siyempre, pero may apply na uli ako noon. Bala kong bumalik talaga ng Saudi noon. May apply na ako noon sa Carrefour. Tanggap na ako eh. Tapos ito namang ang tagal. Ang tagal ng process. Nainip ako. Apply uli ako, iba naman. Balik ako merchandiser. Hindi rin natuloy. Talagang siguro, parang sabi ng Panginoon huwag ka na dyan sa Saudi. May iba akong plano sa'yo, kaya stay put ka lang. Pero totoo lang noon, mga panahon na yun, medyo malungkot na rin ako dahil wala na akong pera eh. Wala naman ako naipon dun eh. Sama lang ng loob. Kaya yun, di ba? Ano makakaipon? Lit-lit ang sahod mo dun. O di, syempre, papadala kami. Pamilya na ako ng mga panahon na yun. Hindi sa madalit sabi. Ayun na nga. Sabi ko, paano kaya gagawin ko? Talagang hirap eh. Wala na. Nakikitira na nga lang kami nun eh. Sa tiyahin ng asawa ko. Tapos sa magulang ko rin. Syempre, ng mga panahon na yun. Wala naman. May anak na ako nun eh. Isa pa lang anak ko nun. 2 taon pa lang siya nun. Bali kasi nung malis ako, buntis pala yung misis ko, hindi ko alam. Kumbaga, yun, kaya pag uwi ko, may anak na ako. Instant, di ba? Yun ang kwento. Ganun na nga, shortcut lang natin yung kwento kasi pag kinuwento ko, mahaba eh. Tapos, sabi ko, paano kaya buhay? Talagang medyo struggle na rin ako ng mga time na yun. Tapos yun na nga. Hanggang sa itong si Manoy Jesse Dukay, shout out sa'yo. Yun.
Sabi niya sa akin, minessage niya ako. Sabi niya, kamusta ka na? Sabi ko, ito, walang trabaho eh. Ano, sabi niya, alika, apply tayo sa ano. Apply tayo ika ng barko. RCCL. Sabi ko, sige, pwede rin. E di, ito na. Apply kami. Pucha, hindi ko akalain. Natanggap ako. Ang posisyon, Comi 2. Ang sahod, nasa 700 yata yun, mga panahon na yun. Sa RCCL ako nun, unang-unang ano yun. Tapos nun, bago pala ako magbarko, nakapagtrabaho ako sa Macro Asia. Sa in-flight catering. Yung mga nakasama ko naman dyan, yan, sila Jonathan. Saka sila Sir Carlito, yan. Marami pa eh. Hindi ko na para isa-isahin ko pa. Yun ang nangyari. Tapos, syempre, nung nalaman kong natanggap na ako, ngayon, yun, inaisa-isa ko na, inunti-unti ko na yung pagkuha ng training. Kailangan ko na naman ng pera. Talaga, minsan, ang hirap gumalaw pag wala kang pera. Ito lang. Mga panahon na yun. Alam mo ba ang blessing nun? Para nakapag-training ako, di ko makakalimutan yun. May maternity leave yung misis ko. 2 years na namin ina-apply yun, di namin makuha-kuha. Akalain mong kung kailangan na namin yung pera kasi kailangan ko na mag-training eh. Tsaka siya dumating. Ayun. Parang nakakuha kami ng kulang-kulang 20,000 nun sa SSS dahil sa maternity leave niya. Yun, nakapag-training ako. Yun ang sabi ko talagang, alam mo, gagawa ng paraan ng Panginoon eh. Alam mo yun, gagawa siya ng paraan. Paano kanya tutulungan? Eh di yun, nung dumating yung pera na yun, nakapag-training na ako. Yun, tuloy-tuloy na yung ko nun. Tapos, pero sinikreto ko yun. Kaming dalawa lang halos ng misis ko nakakaalam, tsaka yung tinitira namin nun sa Tondo. Sa bahay ng tita niya kasi pinatira kami dun libre. Wala kaming bayad. Di yun na nga. Kasi nagtatrabaho yung misis ko nung time na yun eh. Sa may Chevron. Cashier siya, parang ganun trabaho niya. Tapos, yun na nga. Nung nakumpleto ko na yung mga training, tapos isa na lang problema ko nun. Yung US visa. Tangina, kinakabahan niya ako nun, syempre. Marami kasing bumabagsak nun eh. Pagka mag-a-apply ka ng US visa, madaming bumabagsak nung time na yun. Pero ako, dasal na lang ako. Awa naman nun, Diyos. Nakachamba tayo. Nakapasa ako dun. Yun na, doon na nagtuloy-tuloy yun. Hanggang sa nakasampa tayo ng barko. Di ba? Kaya minsan, alam mo yung buhay natin. Basta magtiwala ka lang. Malay mo. Suswertihin ka rin. Diba? Kaya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako, wala akong backer. Ayun naman pagmamalaki ko sa sarili ko. Ni minsan, ni backer, ni referral, wala. Sariling sikap ko lang talaga lahat. Ito ngayon, maliban dito sa itong Canada na to, kasi may tumulong sa akin para makapunta rito eh. Pero yung sabihin mong yung sa mga barko, pag wala, ako lang. Talagang diskarte lang din. Hindi naman sa nagyayabang tayo, pero yun ang totoo. Yun ang totoong kwento eh. Di ba? Yun na nga. Ayun na, tapos na yung kwento. Nakapagbarko na ako. Yun. Ganun na nangyari. Okay, maganda yung naging buhay. Kasi nga,
Naging sustainable ka, kaso ang kapalit nun, lagi kang malayo sa pamilya mo. Lumalaki yung mga anak mo. Hindi mo na nasusubaybayan. Yun lang ang pangit. Pero, ang other side naman, yun lang, nabibigay mo yung pangangailangan nila. Wala, ganun eh. Ganun ang buhay ng OFW eh. May pera ka, pero malayo ka sa pamilya mo. Diba? Matagal din ako halos ng barko. Higit 15 years din ako bago nakakarating nagbarko. Tapos yun, nakarating na nga ako dito. Ganun lang yung naging kwento. Kaya ako, relate na relate ako sa pagiging OFW. Halos kalahati ng buhay ko, OFW ako. Kala nila, putya, tumatabo ka ng pera eh. Tangina, di nila alam yung hirap mo. Masakit pa niyan, yung mga yan, pag di mo na pagbigyan, putang ina, tingin sa'yo, damot mo. Alam mo yun, mayabang ka na. Ano na, ganun eh. Pero di nila alam, puta, paano mo pinaghihirapan yung pera na yun. Yung tutusin niya, halos ikaw. Tipid na tipid ka na eh, di ba? Para lang makaipon, tapos sila oh, puta, isang kalabit lang kumanghingi eh, no, di ba? Yung mga yan eh. Tangina, huminga ng sama ng loob eh, no? Hindi naman, napagkukwentuhan lang natin. Kasi naman talaga yung reality, lalo na dun sa mga, alam mo yun, hindi pa nakakapag-abroad, tapos ganun sila. Sarap ano yun naman ngayon? Ano? Pero wala eh. Yun tayo mga Pilipino. Malalambot ang puso natin. Yun ang ano sa atin. Lalo na pagdating sa pamilya. Kaya ako, hindi ako nagtataka dun sa iba. Yung mga talagang umabot ng 40 years, 30 years abroad. Tapos pag uwi, mga walang ipon. Hindi ko sila masisisi kung bakit nangyari sa kanila yun. Kasi, wala eh. Ginusto naman nila yun eh. Ako, totoo lang. Ayoko maging ganun, pero wala eh. Wala rin akong choice. Alam niyo yun. Kahit na madaling sabihin na, tangin na, ano yung mga yan? Basta pamilya mo yan eh, matitiis mo ba? Di ba? Yun ang ano rin eh. Madaling sabihin sa iba yun, pero pag nandun ka sa sitwasyon na yun, mahirap ipaliwanag yun. Tayo na, ano ka, para lang sa pera, di ba? Kaso nga lang, kung minsan, alam mo yun, halos nasasakripisyo mo na rin yung sarili mo. Sobrang nagtitipid ka rito, para lang mayroon kang ipadala. Hirap, no? Ang drama, oh. Hindi, ano lang yun, kwentuhan lang, pero pucha, totoo yun. Ay na, sana kung sino makarinig nito, makapanood. Tahin na. Yung kwento ko na yan, totoo yan. Lalo na yung mga OFW. Alam nila yan. Kaya sabi ko nga iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Kung sa'yo, applicable yun, sa akin hindi. Diba? Sa akin, applicable yun, sa'yo hindi. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo pwedeng ikumpara yung mag-ipon ka, ganun ganito. Madaling sabihin yan. Pero pagka, putya, magulang mo na, o kaya, di ba? Ay sabihin mong pilitin mo makaipon. Wala kung nakikita mo yung sitwasyon nila, na talagang alam mo yun, paano gagawin mo? Oh. Di ba? Hindi ganun kadali yung buhay. Pero pwede mangyari yan, tangin na. Huwag ka magparamdam sa mga kamag-anak mo, makakaipon ka. Di ba? Huwag ka magpadala.
Kaso, yung sabi ko iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Correct nyo na lang ako kung mali ako sa mga sinabi ko. Kaso, alam nyo lang kung ano minsan yung nakakasama ng loob. Minsan, alam mo yung tumutulong ka na nga. Tapos, putya, pakiramdam pa nila, pinagdadamutan mo sila. Yun ang nakaka-bad trip, di ba? Feeling nila, ano gusto nila, ibigay mo lahat, di ba? Pwede ba yun? Yun ang ano rin Yun ang, kaya ako minsan pagka sinasabi ko na lang sa sarili ko, ayoko na makipagtalo, ayoko na makipag-argumento. Ano ko na lang parang Diyos na lang ang nakakaalam kung ano yung mga ginawa ko. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa inyo. Diba? Diyos na lang ang nakakaalam. Pinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Sama nun, sabihan ka pa, bastos ka, masama ugali mo, madamot ka. Hirap, di ba? Naglalabas ng sama ng loob. Tayo na, ibay na natin yung kwento. Tapos na tayo dun. Ang kwento, ganito. Ano ba yung pinagkaiba ng sea base tsaka land base? Unang-una, napakadali. Sea base, dagat yun, syempre. Land base, lupa. Hindi yun ang pinagkaiba. Hindi, joke lang. Pinagkaiba, siyempre, kung bawa kayo, seafarer kayo, o sabihin na natin kunwari, sumampa ka ng utility ka. Tapos dito sa land base, sa Saudi ka kunwari, T-boy ka. Unang-unang pinagkaiba niya, sahod. Puta, di hamak na mas malaki yung sahod nung sea base. At ang ang kagandahan nun, coverage sa lahat ng mga benefits ng ng gobyerno natin, kagaya ng mga SS, mga ganun. Obligado yun, huhulugan yun ng Unlike sa land base, pag nag-land base ka na, nung nag-Saudi ako, wala na. Wala na, patol na yung mga SS mo, mga ganun, wala na yun. Ikaw na lang bahala maghulog kung gusto mo. Magbo-voluntary ka na lang. Yun ang kaibahan nun. So, ayun na nga, di ba? Ano lang tayo, sa basic lang muna tayo. Land-based na Saudi ka versus na utility ka sa abroad. Magkaalam ko, starting na utility sa abroad dati sahod mo niya mga $700. O sa mga sabihin na natin $600. Ngayon sa peso, 30 million. Sa 50 na lang Samantalang kung T-boy ka sa Saudi, ang sahod mo na, panigurado, 1 plus 3 lang yun. 1,000 plus 300. Yung 1,000 real, mga 15 mil lang yun. Di papalo ka lang ng mga 18 mil, ganun. Sa pera, sa peso. Ang laki ng diferensya, di ba? Tapos, libre yung tirahan sa Saudi. Oo, libre. Pero pag kaya mo ron, ikaw na bahala. Yun ang magiging gastos mo dun. Unlike sa barko, na libre lahat. Maliban lang sa mga utilities mo, kagaya ng mga toothpaste, sabon, yung mga ganun, mga pang personal hygiene mo, sa'yo na yun. Pero may iba pang kumpanya, libre yung sabon panlaba Sa mga nasakyan ko dati, mga ganun, libre sabon panlaba. Tapos, ang pagkain sa barko, unlimited. Magsawa ka. Yun ang kagandahan. Yun nga lang, sa barko, wala kang day off. Ang pinaka-day off mo ron, yung pag-off duty ka na. Yun na yung pinaka-day off mo. Unlike sa Saudi, sabihin na natin 6 days a week ang pasok mo, may isang araw kang pahinga. Yun nga lang, makagala-gala ka, yun lang pero yun, dun ka lang din sa sirkulasyon na yun. Hindi ka makakalayo. Unlike sa barko, iba't ibang lugar yung mapupuntahan nyo, di ba? Yun ang pinagkaiba. Kaya, para sa akin, pinaka-stepping stone talaga. Kasi ako, ganun ako nagsimula Nag-Saudi muna ako, nung nagka-experience ako, tsaka ako nakapagbarko. Parang ganun. Kaya, kumbaga, pinaka sa akin hindi naman sa inaano ko, pinaka maalong level yung sa land base ka muna, ba, Saudi. Pero, kung ang usapan naman, makapag land base ka, Canada ka kaagad, medyo okay na rin. Kasi,
Kumbaga, yung per hora dito, iba. Kumbaga, sabihin natin minimum ka rito, di $16 o $15 per hour ka. Yun yung kaibahan. Yun yung kaibahan niya. Kaya, okay na rin. Tapos, ang pinakamaganda ron, kung dito ka naman sa mga first world country na makakapag-land base ka, yung opportunity na ma-PR ka. Kasi once na ma-PR ka dito, pwede mo madala yung family mo. Ayun yung unang-unang ano nun. Napakagandang advantage nun. Siyempre, anak mo maliliit pa. Madadala mo dito. Dito sila mag-aaral, di ba? Tsaka iba mamuhay sa first world country. Kung ipukumpara ko lang sa atin. Dito, tingnan mo, hangin dito. Ngayon na lang, oh. Para ka naka-aircon. Kahit na 3 araw kaya tang hindi maligo, di ka mamamaho eh. Nasa lamig. Alam mo yun? Tapos, iba yung simoy ng hangin kahit na may mga sasakyan. Hindi kagaya sa atin na sobrang polluted. Paglabas mo pala ng kubeta, puta, namamawis ka na agad. Yun yung mga ano. Pero in reality, masaya pa rin talaga sa Pilipinas. Unang-una, yung pagkain. Lahat, siyempre, lahat ng mga pagkain na ano, mura lang sa atin, mabibili mo, di ba? Kung maganda-ganda yung kita mo, kung gaya mo, gaya ko na ganun, barko ka, afford mo kahit anong kainin mo. Unlike dito, medyo mahal yung mga cost of living. Yun lang ano, pero, sabi ko nga, pagka settle ka na rito, dito ka na, di mo na maiisip yun. Kasi dito mo nagagasasin yung kinikita mo eh. Alam mo yun? Yun yung ano, kaibahan. Yun na nga, di kung sakali, pag pinalad ka, masettle ka rito. Dito ka na. Napakaganda kasi para sa akin, kung tamad ka rito, problema mo. Pero kung hindi ka tamad, masipag kang tao, hindi ka mang problema rito. Dahil dito, sabi ko nga sa inyo, basta hindi lang kayo mapili sa trabaho, hindi ka masisiro. Yun ang ano. Mananawa ka sa trabaho rito. Sa kagaya ko, hindi ako pwede mag-part-time eh. Yun ang problema eh. Kaya dito tayo bumagsak, pamamasura. Yun ang ano. Ganun lang eh. Pero sana pala rin, ma-PR, di ba? Yun naman ang hinahangad ng mga foreign worker na katulad ko rito. Ma-PR lang. Pero sa ngayon, sana ma-renew. Yun lang. Ilang buwan na lang din ako. 5 months na lang yata yung titira sa kontrata ko. Natin kung uuwi tayo o ano, makakapag-extend pa, malaman natin yun. That's the regular one. Yeah. You can take the 1 dipping sauce from here, but I take some free. It's free? Yeah, 1 dipping sauce. How much? That's $5.25. Yeah. There you go, buddy. I'm okay. Yeah. Yeah, thank you. Yes, thank you, sir. Ganun lang mga ropa. Di may ulam ka na sa halagang $5. Di ba? 200 pesos sa pera natin. O paano mga lodi? Dito ko natatapusin yung vlog. At magpapahinga na rin ako. Subscribe kayo pag may time kayo. Sige, bye-bye!